mga kabsat, mukhang magkakaproblema ngayon si Kan, no? Si Tatay Digong, mga kabsat, no? Sara, tinawanan si Castro, ha? Naku, bakit naman ganyan? Wait, punto tayo sa punto tayo, mga kabsat. Dali lang, check natin dito. Bawal ang dalaw sa ICC sa Pasko. Lo, malungkot yan. Attorney, paano yan? Hindi nila madadalaw si Tatay Diggs. O, to guys, bawal daw dumalaw ng kan. Bawal ang dalaw sa araw ng Pasko sa ICC. Magsalo-salo pala, magsosolo pala si Duterte sa kulungan. Anak ng kamote. O sige. Reid Hoffman is one of Silicon Valley's Tingnan natin to. Kailan ba to? 4 hours ago lang to. 4 hours ago. Kay Attorney Enzo. Tanggalin natin yung background music natin. Tumutunog pa. Okay. Pasok, Attorney. Pero diretso sa punto. Diretso sa punto. Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Disyembre mukhang magpapasko ng sulo si Digong sa ICC. Taklap niyan, Tarcher. Mukhang magpapasko ng sulo. Unang kung sakali unang Pasko niya ito na hindi niya kasama o makakapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Yun lang. Bakit siya magpapasko ng solo? Okay. Mayroon palang policy ang ICC. Mayroon silang patakaran na sinusunod. Yung 24, 25, yung dalawang araw na yan, yung bispiras ng Pasko at saka yung mismong araw ng Pasko, bawal ang mga dalaw. Bawal ang mga dalaw. So, kumbaga, alangan namang magiging exception si Digong diyan. Pero sabi ni Attorney Kaufman, magre-request siya sa ICC retrial chamber. Siyempre, kailangan ng approval niyan, magsang-ayon ng pretrial chamber na kung papayagang magbisita ang kanyang mga kapamilya. Kailangang aprubahan yan ng pretrial chamber kasi bawal yung bawal yung mga dalaw sa mismong bispiras at araw ng Kapaskuhan. Mayroong ganong policy sa ICC. Agent Lemon, shout out. Kung ngayon halos araw-araw nakakadalaw sila or every other day. Edong, shout out. Palitan ng pamilya ni Duterte. Hindi man si Sara, si Pulong, si Baste. Pagkatapos naman yung kanilang mga anak o yung anak ni Pulong dumalaw, si Omar, yung congressman. Pati nga mga usatuhod ni Duterte nakakadalaw. Ang problema yung Pasko mismo na napaka-importante sa ating mga Pilipino. Hindi niya makakasama ang pamilya niya. Kasi nga bawal. At saka sa ICC mayroong yung panahon ng Kapaskuhan, nahinga rin ang mga staff ng ICC. Ayaw nilang maabala rin sila sa panahon na yan. O kaya istrikto ang mga dalaw. Lalo na nga doon sa mismong yung bispiras, yung 24 at saka yung 25. Kaya ito, magiging problema ng malaki ito kay Duterte. Unang pagkakataon nito na kasi ngayon pa lang naman si Duterte magpapasko diyan. Di ba inaresto si Duterte March 11? March 11. 8 months. So, ito yung unang December niya sa loob ng kulungan. Kaya and many more. Pero ipaglalaban daw ni Kaufman, sabi niya ilalaban niya na sana'y mag-grant yung kanyang request na madalaw si Duterte at makapiling niya yung kanyang pamilya sa panahon ng Pasko. Sa bagay, si Duterte nga talaga nandiyan naman si Duterte kahit hindi siya madalaw ng kanyang pamilya. Alam ng kanyang pamilya na buhay pa si Duterte. Samantalang yung in-order nilang ipapatay sa war on drugs, wala na, hindi na maibabalik ang buhay. Kaya kahit naman
hindi payagan si Duterte na makapiling yung pamilya niya sa Pasko, mano pa rin siya. At binibigyan siya ng due process at buhay pa siya. Samantalang yung pinag-uusapan dito sa krimen na ito ay crimes against humanity. Kaya yung mga nagsasabi lagi diyan na nakakaawa naman pala si Tatay Digong, hindi niya makakapiling ang kanyang pamilya sa panahon ng Kapaskuhan. Pero ang totoo, paano? Naaawa ang mga DDS kay Duterte sa sitwasyon ito. Pero hindi sila naawa doon sa mga pamilya na pinatay, ang Tama. mga kamag-anak. Tama. Hindi sila naawa doon sa mga biktima ng war on drugs. At hindi lang naman yun 100 katao, hindi lang yun 1,000, 5,000. Oh, ayon sa pulis ayon sa pulis yung tinanggap nila, yung napatay daw nila sa lehitimong mga police operation, 6,000. Imagine niyo yung 6,000. Inamin na yan ng pulis nanlaban daw yung mga yan. Pero ayon sa mga human rights groups, hindi lang yung 6,000, 25,000 to 35,000. Ayun, ano yun? Talagang pinatay yun. O ito nga, mabuti si Duterte, binibigyan ng due process. Kaya yung isang DDS na lawyer na nakabase sa Cebu, yung si Attorney Regal Oliva, nang biglang nag-vlog siya, ang dami niyang tagahangang DDS kasi siya eh. Nang bigla siyang nag-vlog, sabi ni Attorney Regal Oliva, papalad pa rin ang dating presidente na sa ICC, grabe ang due process na binibigay sa kanya. Yung kanyang kondisyon sa kulungan ay sobra sa pagiging makatao. Parang ang hotel eh. Oh. Kaya sabi ni Attorney Regal Oliva, pa rin, kumbaga yung pinagkait sa mga namatay sa war on drugs ay binibigay kay dating Presidente Duterte. Yun ang sabi ni Attorney Regal Oliva. Biglang binas ngayon ng mga DDS. Biglang binas si Attorney Regal Oliva. Sabi kay Attorney Regal Oliva, napatulala ang mga banyaga, grabe ang pag-unlad ng teknolohiya ng Sina. Yes. Again, like and subscribe po tayo. Thank you, thank you. bakit mo pinagtatanggol ang ICC? Duterte ka ba o ano? Kaya biglang nagpaliwanag si Attorney Regal Oliva na hindi naman daw siya anti-Duterte sa ginawa niya na yon. Pinapaliwanag niya lang na mayroon namang dinadaan ng proseso, due process ang ICC. Totoo naman yun. Kaya lang ang problema, mga panatiko yung DDS. Hindi na pa siya. Bigla nagbago ng tono si Regal Oliva kasi mula sa dating 1.6 million yata yung followers niya, biglang naging sa isa o dalawang araw lang, biglang naging 1.3, 1.4, lang. Grabe yung biglang pihit ng biglang bawi kasi nauubos yung kanyang mga followers, subscribers. Kaya yan nakakaano. Pero tama naman yun si Attorney Regal Oliva. Kahit masabihing nakakulong si Duterte sa ICC, at least binibigyan siya doon ng due process. At yan yung pinagkait niya sa mga naging biktima ng war on drugs. Walang due process. Kaya nga extrajudicial killings ang ginawa eh. Sabihin pang mga drug addict yun, drug user yun. Tama ba yun na basta mo lang patayin? Paano pinatay? Either pinalabas na ng laban sa mga police operations or pinatay ng riding in tandems, ng death squads. Pero sasabihin siyempre, death squad, hindi vigilante yan. Hindi na yan alam. Riding in tandem yan, walang nakakaalam. Sino naman nagsabi niyan? Inamin na nila Roy Nagarma yan na nagbuo ng nationwide ng Davao kinop yung Davao Death Squad. Nagbuo ng death squads para gumawa ng mga pagpatay. Iba pa yan dun sa mga lehitimong police operation. Yung mga naging biktima ng war on drugs na yun, wala na, hindi na nila makakapiling talaga ng mga pamilya. Kaya nga nagsisigaw sila ng hustisya. Buti nga itong si Duterte, ang iniisip lang nila Kaufman, makapiling lang yung pamilya sa Pasko. O sabihin pa nating hindi i-grant ng ICC, hindi naman yun. Buhay pa naman si Duterte. Yun nga mga biktima ng war on drugs niya, patay na. Hindi na maibabalik ang buhay. Anyway, abangan natin kung igagrant yung
motion o request na naman yan ni Kaufman. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog! Bunyog! Salamat, attorney. Nako, mabibisit talaga sila dyan, no? Kasi siyempre, Pasko, hindi nila makakasama si Tatay Diggs. Nako, magwawala dyan si Harry Roque. Kasi talagang hindi siya nakakapasok. Tragis. Ano ba yan, Tatay Diggs? No? Magwawala na naman ang mga alagad mo dyan, tsaka mga supporters mo, no? Na hindi ang hirap na hirap umintindi. Tragis. Alright, so yan nga, absat ng malungkot to sa mga Duterte supporter kasi biro nyo, magpapasko si Kwan. Parang yung nung Kwan din. Naalala ko si Grijaldo. Maalala niyo si Grijaldo noon? Di ba nakulong si Grijaldo dun sa house? Magpapasko na. Di ko man lang makasama yung mga pamilya ko. Bobo ka eh. Nagsinungaling ka eh. Kaya ka nakulong, kaya ka na contempt. Tapos ngayon magsisisi ka sa huli. Na nakakulong ka. Ganun na ganun siguro yung feeling, mga absat. Putragis. O siya, next topic tayo. Nagkawote talaga tayo. Tanong tayo kay Attorney Claire, mga absat. Pero countdown muna tayo para alam ko saan natin nahatiin. Alright, thank you. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat po.